O ito po ang pahayag ni Attorney Princess Abante, mga kababayan. O, ito po ay House spokesperson ng Congress. O yan, House na nga eh. Congress pa. O. Sabi dito ni Attorney Princess Abante, if susundan natin yung naging reasoning nila na they are archiving it because they are respecting the decision of the Supreme Court. Eh paano ko mga boss Chipamo, sir? Kapag ka sinabi, kunyari, Monday, nagsalita ang Supreme Court, oy, papalitan namin yung decision namin. Na-realize namin, mali pala talaga. Naliwanagan na kami. Paano pag sinabi? Eh di dapat, hugutin yung impeachment dyan sa archive. Bumalik ulit tayo. Dapat ganun agad-agad dyan. Di ba? Dapat hatakin, hugutin, ilabas agad-agad yan. At umpisahan yung impeachment agad-agad yan. No? Kasi ang napapansin ko mga bossing, kapag ka yung Supreme Court ang nagsabi na kailangan ito immediately executory, agad-agad na yan para sa Senado. Pero ang hindi ho yata naiintindihan ng Senado, mga bossing, yung salitang forthwith na agad-agad din po ang ibig sabihin nun. At yun po, mas mabigat din po mga kababayan, konstitusyon ng Pilipinas ho iyon. Di ba? Konstitusyon ng Pilipinas yun. At yung ipinapaliwanag ng Supreme Court o sinusunod ng Supreme Court, konstitusyon ng Pilipinas din yun. Kaya nga ang sagot nila, ang impeachment ni Sara Duterte, unconstitution yan. Wala sa konstitusyon yan. Mali, hindi ubra sa konstitusyon yung prosesong ginamit dyan. Di ba? Sabi ng Supreme Court, immediate executory. Sabi naman po ng konstitusyon, shall forthwith. Kaso mukhang hindi kayang arukin ni Chis Escudero yung forthwith. Kailangan ang gusto lang yata, immediate yata. No? Yun lang yata yung tinatanggap ng English. Hindi, ako naniniwala ako, mga kababayan, matalino ho yan si Chis Escudero. Matalino ho yan, mga bossing. So, humahanga po ako dyan. Dati. Humahanga ho ako dyan, mga kababayan. Napakagaling magsalita. Mahinhin magsalita, galit na pero okay pa din, mga kababayan. Pero naniniwala ako, iniiwasan lang ho talaga yung salitang forthwith. Upang sa ganon, wag silang malugmok. Yari ho kasi sila kapag ipinaliwanag nila yun eh. Malilintikan sila. Pag tinanong ni Panfilo Lacson na hinamon ho silang lahat, magdebate tayo tungkol dyan sa impeachment na yan. Magdebate tayo tungkol dito sa sinasabi ng konstitusyon. May pumalag ho ba? Wala. Kasi nga ho, sa isang salita lang ho, mga kababayan, dead sila kay Senator Ping Lacson. Isa-isahin sila nun. Bato, ano ang pagkakaintindi mo sa forthwith? Baka sabihin ni Bato, ako pa inuna mo. Hindi ko nga naintindihan. Hindi, alam ni Bato yan. No? Robin Padilla, ano ibig sabihin ng forthwith? Baka yun, si Robin Padilla magsabi, ako pa inuna nyo, mangungopia nga lang ako doon sa mga ibang senador eh. No? Kapag ka-Englishan niya ang pag-uusapan natin, hihingi ako ng libro, babasahin ko. No? Kahit hindi pumapasok sa tuktok ng ulo ko, basta babasahin ko, basta may maisagot ako sa debate. Kahit yung binabasa kong English na yon, hindi tugma doon sa aming pinag-uusapan. Di ba? Pag inisa-isa sila ni Ping, ano pagkakaintindi mo ng forthwith na nakasulat dyan sa konstitusyon? Wala naman po ibang meaning. Agad-agad. Yari, bakit? Sabay. Ang pagkakaintindi ko dyan, agad-agad, sa lalong madaling panahon. Ayaw nilang sabihin yun. Kasi ang sunod na restback o ang sunod na tanong ni Ping Lacson mga kababayan is, bakit hindi natin ginawa? Kung yan ang nakasaad sa konstitusyon, deads. Kaya wala akong pumapatol, mga kababayan. Kaya wala akong nagsasalita. Mga malalaki pong mga universidad ho. Mga malalaking universidad De La Salle, Ateneo,
Di ba? De La Salle, Ateneo, ano pa? San Beda na pinag-aralan ni Sara Duterte, Universidad ng Pilipinas na pinag-aralan ni Chis Escudero. Lahat po yan, mga kababayan, kumukontra doon sa kanilang mga galawan na pinatagal ho nila. Dahil mga nakakaintindi po at alam nila kung ano yung sinasabi ng konstitusyon na shall forthwith. Magpapagawa nga ako ng t-shirt do. May mga nakikita ko, sabi ko, ang ganda nun ah. Papagawa ko, lalagay ko dito, forthwith. No? 2025, word of the day, forthwith. Tapos ibalandra mo, makipagharapan ka kay makipagharapan ka kay Chis Escudero, di ba? Sabi ni Diego, good evening Sir Mark, may abogado. Sabi, tama ang Supreme Court Justice, may abogado. Sabi, mali ang Supreme Court Justice, iisa man lang ang pinag-aralan, pagka-abogado, nalilito na tuloy ang taong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Mahirap naman pong kumontra sa Supreme Court. Mahirap po. Baka mamaya pagka ako kumontra, ipatawag ako, hindi ka naman justice, hindi ka naman Supreme Court, hindi ka naman simpleng tao ka lang. Bakit mo kami kinokontra? Baka mapagpaliwanag ako. Kaya ako, agree na po ako doon sa sinasabi nila, mga kababayan. Agree ako doon sa sinasabi nila na unconstitutional. Okay na ho yun. Baka mamaya patawag tayo. Mahirap na ho pagka kumontra ka sa kanila. Kapag nagkaroon ng reversal, they will be consistent in their respect sa decision ng Supreme Court and revive it. Yun ho. Di ba? Kasi hindi nga hinintay ng Senado No, hindi ho kasama diyan si Ping Lacson, hindi ho kasama diyan si Ping Lacson, sino pa ba? Nablanko ako. Si Ping Lacson, si Tito Soto, at yung dalawa pa ho. 5 actually. Ping Lacson, Tito Soto, Senadora Risa Ontiveros. 5 sila, mga kababayan. Pero yung 19 ho, mga boss chief amo, sir, naku po. Yun yung mga nagpapatagal ng ng impeachment, mga kababayan. Kailangan kapag ka sinabi, irespeto nyo din yan. Binaliktad ng Supreme Court yung kanilang desisyon. Paano ba yan? Hugutin na natin. Irespeto natin ang Supreme Court. Baka naman magkabalimbingan na naman kayo. Naku, hindi, saglit lang. Wala na, ganun na. Kung ano na naman, ang gawin ng mga senador para maantala o hindi matuloy, mga bossing, itong impeachment, no? Ang nakapagtataka lang, sabi dito, may pagkakaiba pala ang forthwith sa immediate executory. Yan po yung nakikita natin sa Senado Nung sinabi ng Supreme Court, no, immediate executory, itong sinasabi namin, ang diin ho ng mga ang diin ho ng mga DDS senators. Agad-agad, bilisan natin. Di ba? Nung sinabi naman po ng konstitusyon, shall forthwith into trial, maging impeachment court na. Shall forthwith, konstitusyon parang walang nabingi na ho, mga bossing. Hindi na ho nakarinig. Meron bang forthwith na nakasulat? Parang ang pinangingilagan po na word ng mga senador natin, yung mga senador ni Duterte, yung 19, forthwith, mga bossing. Yan. When the article of impeachment was transmitted to the Senate, pumasok na kagad yung mandato ng konstitusyon sa Senado to try and decide forthwith, agad-agad. Kung sakali na totoong magnanakaw si Sara Duterte, tanggalin nyo na agad-agad para hindi na makapaminsala pa sa bayang Pilipinas. Kaya nga daw po, sabi, dati ang plano nila nung binubuo yung konstitusyon,
2/3 daw dapat ng mga congressman. Na-realize nila, naku kailangan niya umpisahan agad Malaman natin kung eto ba ay isa sa bulok ng Pilipinas. Kung eto ba ay negatibo ang binibigay sa Pilipinas. Kaya wag nang 2/3. Gawin na lang natin 1/2 ng Kongreso. Hindi. Kailangan mabilis Paano kung bilyon-bilyon ang ninanakaw niyan? 'Di ba? Di kada buwan, malaki yung nabubulsa, malaki yung nananakaw sa pera ng bayan. Gawin natin 1/3 na lang. Para malaman natin agad. Kung acquitted, di goods. 'Di ba? At least malinis din yung pangalan niya. Kung hindi acquitted, at least resolba agad yung mga nawawalang pera ng bayan. Maihinto agad, mga bossing. Kaya po, yung forthwith na yan, napaka-importante doon sa ating konstitusyon, mga bossing. Kaya dapat talagang ginagawa. Kaso, siguro pagkakaintindi talaga ng Senate, mga bossing, siguro 6 months, 7 months, 1 year. Siguro ganun Hindi natin masisisi mga kababayan yung mga senador kasi nandyan si Robin Padilla, mga bossing, no?